Nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga batang lansangan ang isang bahay ampunan sa Pasay City. Pero ang tulong na natatanggap ng ampunan, naapektuhan na rin daw dahil sa isyu ng kaliwat kanang korupsyon sa pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Isa sa matagal ng bahay ampunan sa Pasay City, ang Pangarap Foundation Incorporated. Nagsimula ito bilang isang lugar kung saan maaaring kumain, maligo at makitulog ang mga nasa lansangan. Pagkatapos ay babalik din sila sa buhay kalsada. Pero ngayon, bukod sa shelter, kasama na din sa serbisyo nila ang pagpapaaral sa mga ito. We're providing all the aspects of the person using the caring, healing, and teaching framework. So pag sinabing caring, it addresses all the physical needs of the children. Pero bago nila kupkupi ng isang bata, dumadaan muna sa ilang proseso. Dapat, kumpleto ang dokumento. Kailan magpapadala muna yung referring agency or referring person ng social case study report? Nagpipit ba siya sa criteria namin? Appropriate ba yung aming services para sa kanya? Hindi pwedeng basta lang dadalhin. Kailangan nagdesisyon sila na gusto nila dito. At least meron siyang psychological report, birth certificate, kung nag-aral na, Form 138 o Form 137, kung ano po ang available. Iba't iba rin ang kwento ng mga bata rito na ang ilan ay nakaranas ng pang-aabuso. Meron kami dyan isang kaso, yung tatay at large, he was physically abused since 7 years old. So ngayon, 70 na siya. Yung iba, lahat ng klaseng abuse na experience. So, di ba? Physical na, psychological, sexual, no? So hindi lang babae ang nasa sexual abuse, pati mga lalaki. So some of them had been sodomized. Nabigyan tayo ng pagkakataon na libuti ng facilities na meron dito. Hindi man daw kalakihan, pero kumpleto naman. Mula sa tulugan ng mga bata, palikuran, kusina, klinik, at chapel. Isa sa pumukaw ng atensyon ko, ang butas na ito sa kanilang kisame. Kaya kapag umuulan, tumutulo ang tubig mula rito. Isa raw sa problema nila ay pondo. Kaya malaking epekto raw para sa kanila ang mga balita tungkol sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Kasi I tried submitting sa Germany. Sabi nila, we are very sorry. Our trust is no longer in the Philippines. Controversies na mga corruption also affect us kasi siguro yung trust issue. Kaya ang panawagan nila ay suportahan pa sila sa kanilang adhikaing makatulong sa mga bata. We are appealing na kung pwede may mag-donate sa amin, financial or material things or manpower. Or pwedeng tulungan kami para makapag-fundraise, para tuloy-tuloy yung pagsisilbi through our programs and services. Ilan lang sila sa mga institusyon na labis na naapektuhan ng korupsyon na ang tanging hangarin lamang ay ibigay sa mga bata ang kanilang pangarap. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang tulong na ibinibigay ng Pangarap Foundation kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, gaano karaming bata ba ang nasa pangangalaga ngayon ng Pangarap Foundation? Update, sa ngayon nasa 37 na mga bata na inaalagaan at inaaruga ng Pangarap Foundation. Ganun din, no? Marami na rin silang na pag-graduate dahil more than 30 years na rin kasi operating itong Pangarap Foundation dito sa May Pasay City. Okay, Francis, saan napupunta ang mga inaalagaan nila pagkatanda? O karamihan ba ng inaalagaan nila na-adopt din? Actually, sa Pangarap Foundation kasi walang adoption, no? Wala pa sa ngayon daw. Pero tinatrabaho nila na magkaroon ng adoption process doon sa Pangarap Foundation. Ngayon, no, dun sa mga nakagraduate na nga, no, after ng college, yun nga ang advokasya kasi nila, mamuhay yung mga bata sa kanilang pangarap. At kung makikita nyo doon sa likuran ni Miss Lea, no, yung mga pictures doon, ilan lamang yun sa mga napag-graduate ng Pangarap Foundation, kung saan nga ang iba nga rito ay marine, yung iba sa ibang bansa na rin nagtatrabaho at iba talaga mga professional na dito sa ating bansa.
Francis, ano ang panawagan ng ampunan? Sorry, Pops J. Francis, ano ang panawagan ng ampunan? Pops J, ang panawagan nga ng ampunan sana pagtuloy-tuloy itong mga donors, no, o mga sponsorships na pag-i-sponsor sa kanila dahil as of the moment, malaki ang epekto nga nitong issue patungkol sa korupsyon, no, dahil nga daw sa trust issue. So medyo bumaba yung budget nila dahil kumonti yung mga donors at sponsors na natatanggap nila. Francis, may white protest daw ngayon kontra sa katiwalian. Sino ba ang nagtawag nito at ano ang aktibidad nila dyan? PUBG sa ngayon, kakaumpisa lang ng kanilang programa, no? Pala natin dito. Ayan, so kakaumpisa lang ng kanilang programa at mamaya, no, ay alas 6 ng gabi ay magsisimula naman ang kanilang misa na isasagawa dito mismo sa ESO Shrine. So ang aktibidades pa na ay magkakaroon pa sila ng candle lighting dito mamaya. At ito ay inorganize ng Trillion Peso March movement, no, na nag-organize din ng September 21 protest nung nakaraang buwan. Ito ay nag-umpisa ng kanilang first Friday, no, at tuloy-tuloy ito every week, every Friday hanggang November 30. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.